Saan tayo pupunta? Hindi nakatiis sa tanong ni Sofia nang makasakay na ito sa kotse. Inayos nito ang laylayan ng suot na bestida. We will attend a party. I know, namimiss mo ng mga night parties. Hindi na nagsalita pa si Sofia kahit dabag sa loob niya ang pagsama ay wala rin naman siyang magagawa. She admits, matagal-tagal na rin niyang hindi nagagawang mag-outing o dumalo ng mga kasiyahan. Nanatiling na lamang ang binata na tahimik sa buong biyahe. We're here. Naunang bumaba si Dominic para buksan ang pinto sa gawin ng dalaga. Tila nakaramdam ng panlalamig si Sofia nang makita ang napakaraming sasakyan na nakaparada sa parking lot ng isang mansyon. Mariin itong napahawak sa dalang pouch. Dominic, yumuko dito at marahang inalahad ang palad. Come on. Humugot siya ng malalim na hininga bago tuluyang inabot ang palad ng binata. Good evening, Mr. Del Franco. Hi, Ms. De Torres. Bati ng isang lalaki. You're so lucky. Bumaling sa binata. What are you doing here, Nico? Nangunot ang kanyang noo. See you in the company tomorrow. Natawa ang binata. Wow. Work again. Tama na munang trabaho. Kaya di ako nagpapakita sa'yo dahil sakit ka ng ulo. Isa pa, pati ba naman dito sa probinsya ginugulo mo ko? Inilibot nito ang paningin at dali-daling nagpaalam nang mamataan ang kanina pa hinahanap. See you around, Ms. Torres. Wala namang tugon mula kay Dominic. Tipid namang tumango ang dalaga. Maya-maya may babaeng lumapit at malambing na yumakap at humalik sa pisngi ng binata. Nadine, how are you? Hi, thanks for coming, Dominic. Napalingon ito kay Sofia, the controversial lady. Mahinang wika nito pero abot na abot sa pandinig ng dalaga. Sofia, she's Nadine Vasquez. And Nadine, meet Sofia De Torres. Dominic, can you to meet a friend of mine? He's an architect. Sigurado magkakasundo kayo. Ni hindi ito nag-aksaya ng panahon para makipagkamay sa dalaga. Lumingon ito kay Sofia. Just enjoy the party. At hinila na ang braso ni Dominic palayo. Tumango naman si Sofia. Nang makalayo ang dalawa ay nagpa siyang maglakad-lakad ang dalaga. Hindi na niya pinag-aksayahang lingunin ang dalawa. Ngayon lamang niya nakilala ang babae pero mainit ang ulo nito sa kanya. Pumesto na lamang siya sa gilid at hindi gaanong mataong bahagi ng hardin. Naupo siya at ibinaling ang atensyon sa kulitap-tap na dumapo sa halaman. Halong may 10 minuto rin niya itong pinagmasdan. Well. Anang babaeng palapit. So nandito ang ambisyosang anak ni Don De Torres. How's your life being a total princess in the Del Franco's mansion? I'm sure, isa kang palamutis dingding. Wala namang siniseryosong babae si Dominic. Knowing him, he'll just enjoy him in bed. I've known Dominic for almost 23 years from now. Kilalang kilala ko si Dominic. I'm his childhood sweetheart. Sabay kaming lumaki at nagkaisip. Sabay naming binuong mga pangarap namin. Nakataas kilay na wika ni Nadine. Pero ang lahat ng yun ay tuluyang nasira mula nang dumating ka. Nalingon na niya si Nadine na nakatayo sa likuran niya. Mabuti na lamang, my daddy loves me too much. Hindi niya ako kayang ipambayad utang. I'm his cherished daughter. Nakakaawa ka naman. Your life is worth millions only. Excuse me. Naikuyom ni Sofia ang palad. Gustong-gusto niya itong sumbatan pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya, kapag ginawa niya yun ay siguradong mas lalo lamang siyang pag-uusapan ng mga tao. Naglakad siya palabas ng gate. Gusto niyang mapag-isa sa lugar na walang manghusga at manlalait sa pagkatao niya. A penny for a lady's thought? Untag ni Nico na palapit. Iniabot sa kanya ang hawak na champagne. Salamat pero hindi ako umiinom. Good for you. By the way, I'm Nico Del Franco, Dominic's cousin. Inilahad ang palad nito sa kanya. Sofia De Torres. Sabay abot sa palad ng binata at nakipagkamay. Why are you here? Bakit hindi ka pumasok? Umiling naman siya. Gusto ko lang sanang mapag-isa. Oops, nastorbo yata kita. Ayoko kasi nang may nakikitang malungkot lalo na kung isang prinsesang tulad mo. Napangiti ang dalaga. Tila nabawasan ang lungkot niya sa sense of humor ng binata. Why are you talking to me?
Hindi ka ba nahihiya na makita ka ng mga tao na kausap ako? There you go. Sumandal ito sa hood ng nakaparadang kotse. Miss De Torres, hindi makitid ang isip ko just like other people out there. Ang mas masama ay kung hahayaan ko isang napakagandang prinsesa na magmukmuk lamang sa lugar na to. Mula sa pinto ng hotel ay matamang nakamasid si Dominic. Kitang-kita niya ang pag-uusap ng dalawa. What are you doing there? Tanong ni Nadine na makalapit sa binata. Napalingon si Dominic. Wala, nagpapahangin lang. Let's dance. Kumawit sa braso ng binata at iginiya rito papasok. Dominic, you're driving too fast. Takot na wika ni Sofia. Kahit nakasuot sa kanya ang seatbelt ay tila lumilipad siya sa bilis ng pagpapatakbo ng binata. Ang mga kamay ay hindi maiwasang kumapit sa braso ng binata. Binagalan nito ang takbo ng sasakyan. Despite of what happened, you still love your life? Nanguuyam na wika ni Dominic. This is all I have, Dominic. Well, you're right. Hindi pinansin ni Sofia ang binata. Inayos niya ang pagkakaupo at lumingon sa labas ng bintana. Pilit niyang pinapakalma ang sarili dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan lalo pat nakainom ang binata. Muli nitong pinabilis ang takbo ng kotse. Dominic, ano ba? Bulyaw ng dalaga. Kung gusto mong tapusin ang buhay mo, then stop this car at bababa ako. Ako? Do I look like na gusto kong tapusin ang sarili ko? Tell me, Sofia, I have a lot of money. I'm a boss in my company. Kaya paano ko gagawin sa sarili ko yun? Dominic, please. Lasing ka lang. Let's talk about this when we reach home. I'm not Sofia. Muling pinaandar nito ang sasakyan. Bear me, child, kakalimutan kong lahat ng utang ng iyong ama. Natahimik ang dalagas na rinig. Could that be yes? After 9 months, malaya ka na. Don't you like it? Paano kung ayoko? Biglang tapak ni Dominic sa brake ng kotse at napakunot noong tumingin dito. Are you still thinking? Look, I'm suggesting you the easiest possible way para makawala sa habang buhay mong pagkakabilanggo. Bago nito muling pinaandar ang sasakyan, lalong natahimik si Sofia. Muli na naman nitong inayos ang pagkakaupo. Mabuti na lamang at naka-seatbelt siya dahil baka mauntog na siya sa dashboard dahil ginawang pagpreno ni Dominic sa kotse. I'm good in bed. Maayos ako sa ganung bagay. To make it short, iba ako sa mga lalaking nakasama mo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga. Isinandal niya ang ulo sa headboard ng upuan at mariing ipinikit ang mga mata. Hinayaan niya magsalita ang binata. I want your answer tomorrow morning, Sofia. Pag-isipan mo. Pinal na wika nito. Inis na hinarap ni Sofia ang binata. Hindi na kita paghihintayin pa, Mr. Del Franco. Natatandaan ko na ayaw mo nang pinaghihintay ka. So my answer is yes. Thanks for the option. 9 months? Not a long time to wait. Walang emosyong tugon niya. Ayokong maging ina. Kids are just waste of time and a nightmare. Ayokong wala ng maaga. Just like what happened to my mom. I can even do what your mom did. Tahasang wika niya. Try me. Matatag na sabi pa niya. Napatiimbagang ang binata sa narinig. Nang makarating sa Hacienda Matilda ay nauna ng buwaba si Sofia samantalang si Dominic ay naiwang tilala. Tila ba na umidito sa mga sinabi ng dalaga. Galit na pinaandar niya ang kotse palayo. Hindi naman ito pinansin ni Sofia. Dire-diretso itong pumasok sa kabahayan at nagmukmok sa silid. Come on, tell me, Dominic. Naupo sa tabi ng pinsan. Don't you find her attractive? Natigilan ng binata. Stop it, Nico. Don't ruin my day. Lalong itunutok ang pansin sa binabasang project proposal. Who is this woman Nico is telling me? Anong bagong dating? Sabay na napalingon ng dalawa. Aiza, ani Dominic at napatayo. Where have you been? Shopping. At yumakap dito. I miss you. Napailing naman si Nico. Kung di ko pa yan kinulit ng kinulit, siguradong di pa yan uuwi. Sabad nito sa dalawa. Nakasimangot na bumaling si Aiza sa pinsan. And I hate you for that. Di ka ba pwedeng mag-thank you na lang? Giit nito. Napangiti naman si Aiza. Welcome. Let's eat in my place. Isa pa, it's almost 5. Mag-overtime ka? Napailing si Dominic at sinulya pa ng orasan. Hindi niya napansin ang oras. Mommy wants to see you. Ani ni Aiza. Umaliwalas naman ang mukha ng binata.
How's Tita Maria? Iyon na ang nakasanayan niyang itawag sa madrasta. She's good. Thanks God dahil mabilis ang recovery niya. Isa pa, we'll be staying here for good. Ayoko nga sana dahil baka maalala naman niya si Daddy. But she insisted. She even threatened me of hurting herself. Napailing yung binata. You better stay here, Aiza. Tulungan mo ako sa kumpanya. It's time for you to manage your part. Binalingan si Nico. And you too. Napakamot sa ulo ang binata. Kaya ayoko magpakita sa iyo eh. Tugon ni Nico at nauna nang maglakad palabas. I have to go. I'll think about it. Tugon naman ni Aiza at kumawit sa braso niya. By the way, where is Sofia de Torres? Napakunot noo si Dominic. You knew? Of course. Sino ba naman ang hindi makakaalam? Iyan ang patok na balita dito. Well, hindi naman ako pwedeng magpahuli, Mr. Del Franco. Impit na sigaw ni Sofia ng madulas. Nahulog ito mula sa ikatlong baitang ng hagdan. Malakas kasi ang ulan at tumatagas ng tubig mula sa butas na bubong na kwadra. Hindi sinasadyang tumama ang braso niya sa pader at nagasgasa naman ang bisig at binti niya. Sana sumabay na lang ako kay Ma'am Raul. Paninisi niya sa sarili. Hindi kasi niya maiwan ang kabayo. Isa pa, nagpresenta siyang gamutin ng sugat ni Crisdom na naipit ng madaganan ng kahoy. Bigla ay naisip na Sofia ang binata. Tiyak na galit na naman ito kapag hindi siya nadatnan sa bahay. No? Paano kanya maaalala? She's with Nadine. Tugon ng isip niya. Napailing niya ang ulo. Hindi niya maipagkakaila she's falling in love with Dominic. Natatakot siyang aminin sa sarili pero alam niyang hindi niya mapipigilan ang sigaw ng puso at isipan niya. Babae lang din siya. Nagmamahal and in the end masasaktan. Pumasok ang lamig sa kwadra. Pilit siyang tumayo at nagkubli sa gilid ng tambakan ng mga damong pagkain ng kabayo. Kahit papano ay naibsan ang panlalamig sa nararamdaman niya. Hindi niya alintana ang amoy sa loob ng kwadra. All she wanted is to survive the night. Marahan niyang kinapa ang bulsa. Napakagat-labi siya nang maalalang iniwan pala niya sa kama ang cellphone. Dominic Iho, when we were in Paris, I saw your mom. I hate to know more about her, tita. Masaya na ako ngayon. Natahimik ang ginang. Lagi siyang tumatawag, but I kept on ignoring her. Ayoko makarinig pa ng paliwanag. He left me, and I hated her for what she has done. Maging si Aiza ay natigilan. Nasa kolehiyo sila noon ni Dominic nang ipagtapat ng kanyang mama ang buong katotohanan. Natakot siyang sabihin kay Dominic ang mga ito dahil alam niyang masasaktan lamang ang binata. Isa pa, ayaw niyang iyon na maging dahilan ng hindi nila pagkakaintindihan. Alam niyang kasalanan ng kanyang ina kung bakit nagkalayo si Dominic at ang kanyang ina. Dominic, iho, please give her a chance to... Mom? Pigil ni Aiza sa iba pang sasabihin ng ina. Tiyak niyang hindi na naman ito magugustuhan ng binata. Ayaw kasi nitong pinag-uusapan ang kanyang biological mother. Napatingin si Dominic sa suot na wristwatch. It's past 10. I have to go, tita. At tumayo na. See you in the office on Monday. Baling nito sa dalaga. Tell Nico na marami kaming pag-uusapan. Tumango lamang si Aiza. Samahan na kita sa labas. No, it's okay, Aiza. Malungkot na pinagmasdan ni Maria ang binata. I'm really sorry, Dominic. Ako ang dahilan kung bakit nagkalayo kayo ng mama mo. Napaluha naman ito. Mami, tahan na. Maunawaan po ni Dominic ang lahat. Sana nga, iha. Sana nga. Nang makauwi si Dominic ay agad itong sinalubong ng kawaksi. Senyorito, si Senyorito Sofia hindi pa po umuwi. Ang paalam po niya, bibisitahin po niya ang bagong panganak na kabayo sa kwadra. Kinakabahang wika ni Manang Corazon. Marahang napatingin si Dominic sa suot na relo. Pakikuha ang susi ng pick-up, Manang. Utos niya. Ni hindi niya nakuhang magbihis. Nang may abot ni Manang Corazon ng susi ay agad siyang sumakay at mabilis na pinaandar patungo sa kwadra. Napakalakas ng ulan pero tila mas mabilis ang ginawang pagpapatakbo ni Dominic sa sasakyan kaysa sa pagpatak nito. Ilang minuto lang ay narating na niya ang kwadra. Nadatnan niya ang dalagang nakahiga sa kugon. Sofia! Aniya sa bayugyog sa balikat ng dalaga. Nagising si Sofia sa kanyang balikat. Napaangat ito ng ulo. Dominic, wika nito nang mabungara ng mukha ng binata.